Magandang hapon sa inyong lahat. Masaya ba kayo? September na. Ilang tulog na lang. 2025 na. Oy, si Ate Nida, kasama natin. Hello, Ate Nida, welcome. Kasama natin si Ate Nida. Okay, kaya babatiin natin yung mga nasa Canada natin. Si Ate Nida, andito, kapatid ni Mami Nieves. At mga listeners natin sa FB page natin. Okay, nasa bago tayong serye ng pag-uusapan ngayon. Bold gentleness. Iyan yung pangwalo sa fruit of the Holy Spirit. May nagtanong sa akin yan, Pastor, ang hirap pagsamahin ng very gentle ka, pero bold. Galing. Nasubukan nyo ng yayain ng away yung kaibigan mo? Bold gentleness. Pwede ba sabihin yan? JR, sasabihin mo kay Nikki, bold gentleness. Sa pag-usapan natin ito, ang reason kung bakit yan ang nararamdaman ko na kailangan maging title ito. Last year pa to. Binubuo lang natin ngayon. Kaya kung kayo gusto nyong, by the way, para sa ating mga listeners, meron tayo sa FB page at meron tayo sa ating YouTube channel. Kaya pwede nyong panoorin yan. By the way, salamat sa mga naiwan dito last week sa inyong message kay Nico at sa board of directors natin na nag-stand para at least tuloy-tuloy ang ministry at ang ministry sa Masbate ay tuloy-tuloy din sila. Ngayon, pag-usapan natin ito, pinag-usapan na ito kanina sa Masbate, ito rin ang kanilang message, bold gentleness. Bakit bold gentleness? Gusto kong banggitin sa inyo, maaring ngayon nyo lang ito narinig. Ang word na gentleness, ibig sabihin dyan ay, kumbaga, restrained behavior, controlled behavior. Ano ibig sabihin yan? Paano magiging controlled or bold ang yung gentleness? Babanggitin ko lang sa inyo na ang word na gentleness ay iba ang pakahulugan sa world. Iba rin ang pakahulugan sa Bible, kaya it's up to you kung sino susundin mo. Dito sa world, ang tingin nila sa gentleness, kapag ikaw ay gentle na tao, ang tawag sa iyo, weak, ang hina mo. Which is mabigat, and that's why I'm encouraging you to be bold in this gentleness because this is the fruit of the Holy Spirit. Kapag ikaw ay tatay sa pamamahay, ikaw ay may asawa sa bahay, ikaw ay gentle. Ang tawag sa iyo, Andres. Weak. Yan ang tawag ng mundo sa atin. Pero fruit of the Holy Spirit, ito na gusto ni God, ipadama natin sa iba. Ipatikim ang fruit ay bunga yan eh. Provision yan eh. Ang bunga may iba-ibang vitamins yan, iba-iba ang laman yan. Then, kapag ikaw naman ay nanay or isang may asawa at ikaw ay nagsasubmit, nakasulat sa Bible, submit to your husband. Ang tawag sa iyo, martir, weak. Yan ang mundo. At itong mabigat, sasabihin ko sa inyo. Alam niyo ba kung bakit kakaunti ang nag-church ngayon sa Amerika, sa Europe? Kapag uma-attend ka ng church, you are one of the weakest person on earth. Alam niyo ba yun? Kasi pag uma-attend ka ng church, kailangan mo ma-encourage, hindi mo kayang i-motivate ang sarili mo. If you can motivate yourself, ba't ka attend ng church? Yan, nakita niyo? That's why to become a gentle person, you have to be bold. Yan ngayon, kaya sa Amerika, struggle nila ngayon. Ang mga young people, at tayo sa Pilipinas, sumusunod tayo rito. Na kapag nag-church ka, you are weak. Mahina ka, even sa Canada, kina Mami Nieves. Ganyan ang mga young people ngayon. Bakit? Hindi mo ba kayang encourage ang sarili mo? Ba't kailangan matin ka pa ng church? So ngayon nyo lang ito narinig. At sasabihin ko sa inyo, among the 9 fruit of the Holy Spirit, sa observation ko at sa pag-aaral ko, ang gentleness, ang napaka-powerful na fruit. Hindi ko maituro sa inyo ngayon yan kasi may 5 Sundays tayo itong September. Pakinggan nyo na lang ito, sunod-sunod kasi hindi ko naman kaya ibaba lahat ng information. Kaya excited ako i-share sa inyo ang bold gentleness. Kailangan natin mag-testify to the world na itong gentleness, ito ang strategy ni Jesus to win the world. Ito lang ang nakita ako na kayang magpatigil ng gera among the fruit of the Holy Spirit. Sampulan ko kayo. Proverbs 15:1. A gentle answer turns away wrath. Yung gulo sa bahay, sabayan mo ng Armalite, gulo yan. Yung kapitbahay mo na nagwawala, sinabayan mo sa kalsada yung mga bully ng mga drivers, but a gentle answer turns away wrath. Meron pang mga verses sa Bible, itong gentleness ay kaya bumali ng buto ng tao. Yung matitigas ang ulo, ito ang ginagamit. Wala, paano yun? So, dandahanin natin yan, dahil yan ang laman ng ating September. Kaya kung kayo gusto nyo maging gentle, tandaan nyo, merong laging pupuna sa inyo. Merong magpe-persecute sa inyo. Napaka-weak mo riyan, nagja-church ka. Hindi mo ba kayang encourage sarili mo?
Yan. That's just the world. Kaya nga, pag ikaw ay Kristiyano, tandaan mo, ang worldly system may sarili silang opinion about gentleness. Pero ano ang sabi ng Bible? If you will not be bold, sayang. Hindi mo naintindihan kung ano gustong gawin ni God. So, tingnan natin. Ang gagamitin pa rin natin na verse ay Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, last month, faithfulness, gentleness, and self-control. Ay, malapit na tayo matapos. Against such things, there is no law. Pag pinag-usapan natin ang gentleness, halos lahat na andito. Kaya, I encourage you, huwag kayong puro lang pakinig ng Bible, nakipakinig sa pastor, basahin nyo rin ang Bible dahil makita nyo. Hindi ka pwede maging gentle kung wala kang love. Hindi ka pwede maging gentle na wala kang kindness. Hindi ka pwede maging gentle na tao kung wala kang self-control. Tama? Subukan nyo wala kang self-control yung baso yung juice na nasa baso na plastic. Pisat yan. So napaka-powerful nito. Sabi ko, God, ba't hindi ito nilagay ni Paul dun sa, but the fruit of the Spirit is gentleness. Andiyan sa katabi ng self-control at magugulat kayo sa mga susunod natin mga topic, especially next week, makita nyo napakatapang nito. At ito ang strategy ni Jesus to win the world. Walang kayabang-yabang. So para makita ninyo, maaaring hindi kayo agree sa sinasabi ko kasi ngayon nyo lang ito narinig na ganito pala yan, ganyang katapang yung gentleness na yun, ganyang ka-powerful, pero kung babasahin mo lang, gentle, di ba? Sa Bisaya, ganyan tao niya, gentle. O tingnan natin. So Jesus redeemed the lost humanity and what has been stolen from us, He redeemed what has been stolen to you from them and restored His kingdom authority through gentleness. Gusto niyo paano nanalo si Jesus? At sa Amerika pala, ang symbol ng gentleness ay dove. Wow. Familiar sa Holy Spirit. If the Holy Spirit is working in you, kaya mong i-conquer ang world. At gagayahin natin si Jesus. Kaya nga sa ating logo, napansin nyo yung letter T na yan? Symbol ng cross kung saan naan dyan. Ang goal natin ay gayahin si Kristo, Christ-likeness. Bakit natin gagayahin? Kasi siya ang Lord natin eh. Gayahin natin ang kanyang strategy. Kung gagayahin natin ang strategy ninyong world, all over the world, all over the earth, tingnan mo ang kalagayan ng tao. Kung ang opinion ng tao about gentleness ang susundin natin, palala ng palala ang mundo. Samantalang kung susundan natin si Kristo, ang ganda na makapupuntahan natin. So, Jesus, the greatest gentle person in history. Tingnan nyo ito, walang kayabang-yabang si Jesus pero nananalo. Like for example, Jesus had no servants, yes, they called Him Master. Ngayon, para maging master ka, kailangan sumunod kayo sa akin. Jesus has no servants, pero tinawag siyang master. Jesus had no degree, yet they call Him teacher. Dito, kailangan patunayan mo yung asan diploma mo. Sa diploma mo, Diyos. Si Jesus, wala. Tuloy-tuloy lang siya. Makita mo, ang underlying movement ni Jesus, ang laman niyan ay gentleness. Jesus had no medicines, yet they call Him healer. Makita mo, napakasimple lang ni Jesus. The gentle Jesus, ang dami niya nagawa. Jesus had no army, yet kings feared Him. Di ba nakita nyo? Natatakot sa Kanya. Sa kilos ni Jesus Christ, wala siyang pinatunayan na may kasama siyang mga kabayo, may kasama siyang mga, kumbaga, pandigma. But the kings feared Him. Si King Herod, kailangan niya patayin yung mga lahat ng panganay, 2 years old. Baby pangalan yung kalaban niya, pinakapapangalak na ni Jesus. Kinakatakutan na siya. Ano bang meron dito? Jesus won no military battles, yet He conquered the world. Paano niya pinanalo yon? Gentleness. Kaya sa inyong business, sa inyong ministry, sa inyong family, if you want to win the battle between Satan in this world, the opinions of this world, consider this word gentleness. Jesus ruled no nations if they called Him King. Paano niya ginawa yan? Wala kayong makitang ibang dahilan kundi gentleness. Jesus committed no crime, yet they crucified Him. Tingnan nyo na, bakit ganito si Jesus? Nagsasalita lang naman ng salita ng Diyos, nagtuturo ng kingdom of God and followed by power demonstration. Pinako sa krus. Kumbaga kapag ikaw ay gentle na tao, with the Holy Spirit inside of you, you are threatening the world. You are a threat. Magugulat ka. Iyan si Jesus eh. Kaya makita pag gentle ka, kaya sinasabi ko sa inyo na hindi kami nag-aaway ni Mrs. It's because of this. Gentleness, if you want to win the war.
Jesus was buried in a tomb, yet He lives today. Masaya ba kayong ganyan? Sige, libing mo pa yan. Pero kita mo, panalo pa rin siya. At yan ang dahilan kung bakit natalo si Satan. Ang kingdom authority na bawi ni Jesus Christ. At sa Luke chapter 22 verse 29, and I confer on you a kingdom, Alice, Joe. Binigay niya sa iyo. So, si Jesus Christ hindi siya affected ng mga bully religious people. Kahit anong gawin niya, kahit si Satan during the temptation, huwag mong papatulan. Just face it with gentleness at magugulat ka. You can win the world. He won the battle silently. Ang ganda no? So anong purpose nitong ating pag-uusapan? At naandyan na rin ang ating 5 series for this topic ng September. The purpose is to understand that the fruit of gentleness is not a weakness, but strength. Huwag mong titingnan ito na weakness dahil yan ang tingin ng world. At kung titingnan mo, ayaw nila maging gentle, tingnan mo, ang gugulo nila. A strong hand with a soft touch, yan si Jesus. A courage without violence, strength without harshness, and love without anger. The virtue of doing good with the least possible harm to others, weaknesses, and limitations. Ang tao kahit walang alam yan, kapag na-pressure mo yan, pinipressure mo, ang kanyang weaknesses, limitations, mag-aaway kayo. Pero ang galing ng style ni Jesus. Kaya kung sasabihin mo, gusto mong sumunod kay Jesus, gusto mong maging follower ni Jesus, consider His strategy. Then, i-consider mo rin, daanin mo sa baril, daanin mo sa kanyon, daanin mo sa gera, papatulan ka. Sigawan mo nga lang isang bata sa kabila, di ba, Ezekiel? Papatulan ka kagad. Sikuhin mo lang ng kaunti ang kalaro mo sa basketball, papatulan ka. But do it the gentle way, mas panalo ka. Okay, simulan natin. Our series for September is a study on the bold, confident, and courageous ministry of Jesus. Dito nyo makita na yung gentleness na ito, na sinasabi ng mundo, kahinaan nyo yan. Weak ka, kaya kung ikaw lalaki, naglalaba ka sa bahay, weak ang tawag ng mundo. Hugas ka ng plato, ang tawag sa'yo, undress. Iyan ang term nila. Kayo nagpapasakop kasi, lalo ngayon, kini-question yung submit to your husband. Ang dami nagki-question yan, na dapat tanggalin sa Bible yan. Kasi paano kang abusive ang lalaki? Kasi nga, kaya sila abusive, kaya nga nagkakagulo, hindi nila naintindihan ang word. Kapag naintindihan mo na word ni God, ina-apply mo sa buhay mo, wala kang problema. Kaya nga, under this, there is no law. Yung fruit of the Holy Spirit. Okay? Successful si Jesus sa kanyang gentle strategy. Kaya kung kayo may gusto kayong gawin, may pinipilit kayo at hindi nangyayari, try nyo ang strategy ni Jesus. Anong ibig sabihin ng gentleness? It's the quality of being kind and careful, tender, or mild-mannered. Mild-mannered. Pero makita mo, Jesus conquered the world. Nanalo siya kay Satan. Hindi siya nakipagmatigasan, hindi siya nagbayabang. Hindi si Jesus naglalabas ang kanyang diploma. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at nagkatawang tao. So, laging tatanda natin, ang reason kung bakit kailangan natin maging gentle, Christ-like ang behavior natin. Ibig sabihin, mild manner ang ating behavior because people are fragile and the ministry is, delicate. Madali itong mabasag. Kapag nasira ito, wala na. Pag nasira ang pangalan mo, wala ka na. Ang hirap makarecover. Kaya, lagi nating tatandaan, handle with care. Handle with care. Yung ginagawa mo, ang pamilya mo, maging ang sarili mo. Alam nyo ba na number 1 na, iba isa akong kini-question sa 10 Commandments, yung thou shalt not murder? Bakit mo ako sinasabihan na ganyan? Nagkumando, thou shalt not tayo, huwag ka magsisinungaling. Pero may isang command sa Bible, sa 10 Commandments, thou shalt not murder. Pinapatay ko ba ang sarili ko, Lord? Pinapatay natin. You have to be gentle as well to you. Pag-usapan natin yan sa susunod. Ano ibig sabihin ni God sa thou shalt not murder para makita mo? At hindi mo makikita yan, ikaw pala pinapatay mo ang sarili mo unti-unti by doing the things of the world, opinions of the world, without understanding the Bible. So, handle your life with gentleness. 5 series tayo. Ito, up sa isang topic this coming kasi 5 Sundays tayo. Jesus' strong hand with the soft touch. Yan ang gentleness. Jesus' courage without violence. Ang tapang ni Jesus, pero walang violence. Jesus' strength without harshness. Gusto nyo maging Christ-like ang inyong behavior, ang inyong buhay? Jesus' love without anger.
Jesus on doing good with the least possible harm. Okay, simulan natin. Series number 1. Jesus' strong hand with soft touch. 2 points lang tayo. Pag-usapan lang natin si Peter at mga disciples at yung mga ginawa ni Jesus. Hindi ko na ipapaliwanag sa inyo kung anong gentleness kasi magkamali pa ako. Mas better, tingnan natin ang kanyang action at gayahin na lang natin kung gusto natin maging effective sa buhay. So, we are bold but gentle. Bakit kailangan? Saan natin gagamitin ang boldness? Para makita ng world na mali sila. Ang pag-attend ng church ay sign na ikaw ay strong person. Hindi ka affected ng persecution ng mga kaklase mo, katrabaho mo. Nagsa-church ka, napaka-weak mo naman. Ang laki mo na. Hindi mo na kailangan i-encourage. Yan yung idea nila. Hindi mo kailangan ng motivation. In the kingdom principles, by listening, faith comes from hearing, in hearing by the word of God. Kaya kung the more na hindi ka nagsa-church, wala ka narinig sa word ni God, ang naririnig mo ay yung world. Kumusta ang world ngayon? Ang world ngayon din na magkasundo at ang marami sa atin, affected na rin ang Pilipino, tayong mga Pinoy, affected tayo sa internet at ang opinion nila, yun ay pinamumuhay natin. Saan dinala ng worldliness, ng worldly government, ang mga tao? Palala ng palala. Ayan, malapit na maaprubahan ang divorce bill. Aprobado na ba? Ayan naman, tinutulak ang SOGI bill. Ano pa? Ang dami pa nilang sinusulong na ang point, tingnan niyo ang word ni God, napakasimple lang. At ngayon, katulad ng ganyan, dinadaan na sa kamay na bakal para at least mapanalo nila ang gusto nila. Pero balik pa rin tayo. If you're a believer, be bold and gentle in this world. Jesus' strong hand with a soft touch. Dito sa mundo, pag hindi mo ako sinamahan, mag-aaway tayo. Gagamit kami ng baril para lang ako manalo. Si Jesus, yan. Gentleness ni Jesus over fearful and doubtful disciples. Sisimulan ko sa inyo, sa harapan ng Diyos, kapag ikaw ay natatakot sa mga sinasabi niya, at ikaw ay nagdududa, iniinsulto mo siya. Ganun lang kasimple yan. Inutusan ka na, sinabi na sa iyo, at ayaw mong gawin dahil natatakot ka, meron ka ba ibang pinagkakatiwalaan? That's why katulad niya, nung umuwi kami ng Masbate, sabi ni admin, wala tayong pera. Tama yun. Pero ayaw ko mag-move by money. Kasi wala man talaga tayong fund. Ginikwento ko sa inyo, yung mga nag-question sa akin, nag-rebuke sa akin na wala tayong pera, kukuhanin ko ito. Tama yun, kasi nakukorek din kami. Na-check ako, baka mali ang narinig ko. Tama yun. Pero at this point in time, makita nyo na hindi ako pwede maging fearful kapag inuutusan ako ni God. Lord, baka, sabi ni God, apakan mo, bibiyakan dagat. Yun naman babigat kapag may word si God sa iyo, hindi ka pwedeng sabi ni, katulad yan yung mga sinasabi ni God, pag fearful ka, tandaan mo ito, mayroon kang non-verbal communication kay God na pag pinagawa sa iyo at natatakot ka, sinasabi mo, Lord, wala akong tiwala sa iyo. Wala kang makakayanan, Lord, para ingatan ako at i-protect ako. Kaya ako natatakot. And I'm doubtful. Okay? Experience si Peter at ang 11 disciples ang titingnan natin. At ang gusto ko i-observe ninyo rito, nabasa nyo na ito, narinig nyo na ito, may nag-preach na nito, observe nyo ang reaction ni Jesus. Ang kanyang gentle reaction and actions and proactivity ni Jesus dito sa mga disciples. During the fourth watch, 3 to 6 a.m. in the morning of the night, Jesus went to them walking on the lake. So si Jesus naglalakad sa lake. Alam natin yan, hindi siya kasabay. Now, verse 26, when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. Alam mo yung terrified? Takot na takot ka. It's a ghost! May multo! Kahit noon pa man, meron na talaga niya. They said and cried out in fear. Alam mo yung cried out in fear? Naranasan nyo na ito. Ako naranasan ko na ito eh. Nakulong ako sa elevator. Papunta ko ng 4th floor, dun sa magpapadala ko sa kaidan ng kanyang mga pinamili rito sa Pilipinas to Republic of Palau. Hindi sinabi ng guard na iyan pala pagdating sa 3rd floor, yung pintuan biglang tumigil ang elevator at ganyan. Hindi na gumagalaw. Para akong hihimatay. Ano yan? Ako lang mag-isa sa loob ng elevator, cried out in fear. Nakalimutan ko si God. Makakalimutan mo talaga. Kasi ang ganda-ganda ng takbo, 1st floor, 2nd floor, bumubukas ng ganyan, kalaki. Pero hindi nag-o-open ng todo para ako makalabas. Hindi ko na rin mapindot. Ano bang pipindutin dito?
May nakaabang pala doon, inantay pa muna ako magpanik. Sir, tumitigil talaga ito. Sige, tutuloy na ho yan. Hindi na, aakyatin ko na lang yung 4th floor. Ha? Yung alam mo, nag-iisa ka. Pero ito tingnan mo, 11 sila at 12. Pero natakot, cried out in fear. Natakot ka, hindi ito ghost. Kasi tingnan natin, kasi iba na naman naisip ni Rhea. But Jesus immediately, tingnan nyo ang reaction ni Jesus, hindi ka inantay na magpanik. Sabi nila, take courage. Lakasan nyo ang loob nyo. Ako ito, asa na yan? Ba't ganyan? Saan napunta? Ayan. Take courage. It is I. Don't be afraid. Ang bait-bait ni Jesus, huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot. Elevator lang yan. So, dito nyo makikita ang gentleness ni Jesus na ito mga alaga ko, disciples ko ito. Pero walang tiwala sa akin. Ako ito. Tingnan natin, anong kausan? Na, pag ulitin ko, ang gentleness ay merong action word din siya. Kailangan mong gawin sa iba ito. Magiging gentle ka sa iba, pero ang message na kukonfirm by non-verbal communication. Kasi may mga taong gentle din pero scammer. Uy, di ba? Pwede ka maging gentle. Mabait ka naman, concerned ka. Ay, dito ka na lang. Oh, may maganda nga kami ritong ano. Pero makita mo, at the end, mararamdaman mo non-verbally, kasi ang communication, may verbal communication and non-verbal, ang gentleness, nagko-confirm ito by non-verbal communication. Kung totoo talaga siyang concern. Okay? Don't be afraid. Lord, if it is you, ito si Peter ngayon, maangas. Ano to? Extrovert. Peter replied, tell me to come to you on the water. Sabi naman ni Jesus, come. Ngayon kung sigurista ka, Lord, lagyan mo muna ng hollow blocks. Aapak ako dyan. Come, he said. Then Peter got down out of the boat to walk on the water. Siya lang ang nakaapak sa 12 disciples. Si Peter lang ang nakaapak sa tubig. At naglakad. Yan. Lagi nating tatandaan ito na si Jesus napaka-gentle. Gusto mo maranasan ito, kailang tandaan nyo kung may faith ka, you can walk on the water. Kung wala kang faith, wala. Hindi mo to ma-experience ang miracle na nararanasan kapag meron tayong faith towards Jesus and came towards Jesus. Ibig sabihin, nakikita na nila si Jesus, andun sila sa bangka, malapit lang ito. Okay. But when he saw, instead of faith, ang ginamit niya ay he lived by sight. He saw the wind, he was afraid. Sa harapan ni Jesus, another insult na naman kay Jesus. Pinalakad na kita. Duda ka pa sa akin. And the bininging, ayan na yan. Di ba? Ayan na, in the bininging. Nagsimula siya ngayon mag-sing. Simula siya mag-lababo. Cried out. Ito na naman, umiyak na naman. Lord, nalulubog ako. Ito ang makita nyo, Lord, save me. Nakakita na ba kayo ng mangingisda na hindi marunong lumangoy? Tumanda na siya. Malapit ka kay Jesus, malapit ka sa bangka, at ang tao nga kapag natatakot, nakakalimutan mong alam mo. Ako marunong kong mag-pray, pero hindi ako nakapag-pray dun sa elevator. Ang puso ko hindi ko alam kung gumagana pa. Ito rin. Kaya nga, hindi mo pwedeng sabihin na, iba ako, Pastor Dennis. Sige nga. Okay? Lord, save me. Malulunod ako, Lord. Malulunod ka? Mangingisda ka? Tumanda ka. Immediately, ayan na naman si Jesus. Andyan na naman yung immediately, kaagad. Hindi niya hinayaang magpanik ang tao. Di ba tayo mga normal mag-isip? Kapag merong taong makasalanan na nakagawa sa atin, buti nga sa'yo. Ganyan, malunod ka muna. Yan. Di ba? Nagagalit tayo. Gusto natin, kailangan, malunod ka muna. I-CPR na lang kita. Di ba? Eng-eng ka kasi. Sabi mo, lumakad ka. Jesus reached out His hand. Ito yung strong hand ni Jesus with the soft touch. Bago siya nagsalita, tinulungan niya na muna and caught him. You of little faith. Hindi ko alam kung narinig ito ng 11 disciples. Pero sa tingin ko dito, hindi narinig ng 11 disciples. He said,
Why did you doubt? Bakit ka natakot? Pero hindi lang tandaan nyo, hindi lang si Peter. Si Peter lang ang nag-step out in faith to walk on waters. Ang 11, natakot din, nag-cried out din, cried out in fear. Gusto ko makita nyo rito, ang reaction ni Jesus is to be gentle to people. Kung hindi mo kaya, tutulungan kita. Tayo, kapag nakita mo hindi kaya, inukulit pa natin. Lalo mga baby, di ba? Pinapayak pa muna natin. Pinapayak pa muna natin bago sila tulungan. Okay, nangaasar. Why did you doubt? At ito lang tanong ko sa inyo, meron ka bang pinagdududahan kay Jesus na hindi niya kaya gawin? Nagsample na siya. He won the world. At yan ang ginawa niya. Kaya kung kayo meron pa rin kayong ganitong attitude, wag na. Ganyan ang ginagawa ng world. Tayo na believers, ganun pa rin. We are kingdom people. We are citizens of the kingdom na ang goal natin ay Christ-like behavior. And number 2, gentleness over suffering sinner. Ngayon, gusto ko makita nyo rito ang reaction, ang action ni Jesus. Pag-uusapan natin ang experience ng isang invalid or isang lumpo. At ano ang ginawa ni Jesus dito? Okay. Gusto ko makita nyo ito na sa John chapter 5, meron ditong isang istorya na ang pinag-uusapan ay nadaanan ni Jesus along the way. Here a great number of disabled people. Okay, PWD. Okay. Kaya kung ikaw ay PWD, ikaw ay nalulungpo sa ganitong istorya, paalala lang sa bawat isa sa atin na si God may magagawa dyan. Huwag nating masyadong pakinggan ng world, kasi ang world, maubusan ka lang ng pera dyan. Tingnan mo ang sabi ni Jesus. Here a great number of disabled people used to lie. Nakahiga lang. The blind, the lame, the paralyzed. Okay, hindi ito yung kanta ni Freddie Aguilar. Diba? The blind, madilim ang yung paligid. Okay. Hating gabi. Okay. Kakantay natin, the blind, the lame, the paralyzed. So, hindi ito Paralympic. So, bakit sila nasa tabi? Ba't andyan sila nakalay? Ano ba nakalay? Nagsisinungaling. Hindi. Andyan sila nakaratay. Walang magawa, blind. Tingnan nyo naman mabuti ang nandyan, ha? Bulag. Ang kanta ni Freddy Clark nga ito. The lame, the paralyzed. Tuloy na nga natin yan. One who was then there had been an invalid for 38 years. Bata pa to. So itong 38 years, gusto ko i-clarify na hindi ito inborn. Ito ay bunga ng paglalaro niya sa kasalanan. Kaya kung ang taong ito ay 48 years old, so 10 years old nakakalakad siya, hindi siya invalid. Hindi siya lumpo. Tingnan natin, kaya nga mag-i-enjoy kayo sa pag-aaral ng Bible kapag nagbabasa kayo, tinitingnan yan. One who was there had invalid. Kung ikaw ay anak nito or ikaw ang kasama mo to sa bahay, ang tagal na paghihirap, pag-aalaga dito, bubuhatin mo siya araw-araw para makarating dyan. Bakit anong ginagawa nila dyan? Tingnan natin. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" Paano natin makita ang gentleness si Jesus Christ dito? Ang gentleness, ang gentle na tao, hindi pakialamero. Tanga ka kasi, dapat hindi ka nagaganyan. Diba? Engot ka kasi. Hindi siya nakialam, tinanong. Baka nag-i-enjoy ka na niyan. Gusto mo bang makalakad? Gusto mo bang gumaling? May mga tao na katulad ng ganyan, pinapakialam mo kung gusto kong ganito eh. Paano pag nakakalakad ako, wala nang maglilimo sa akin. Di ba? May purpose din sila. Kaya wag mong pakikialaman, tanungin mo rin, kaya maging sa atin naging minister, si Pastor Duman, di man ako ministeran. Anong gusto mo? Maging si Jesus, tinatanong niya. Hindi siya nauuna. Pastor ako. Anong problema? Dapat wag kang pakialamero. Ang totoong gentle, inaalam. Baka gusto niya. Remember, may free will tayo. Kung may mga taong gusto talaga, nalulunod na lang sa shabu, sa alak, sa kahirapan, let them do it. Why? Gusto nila eh. Maging si Jesus nga, huwag kang pakialamero. Gusto mo bang gumaling? Ang bait naman ni Jesus. Ngayon, ito katulad ng ganyan. Pwede mo bang pagalitan? May mga taong nagtatanong, nakikita mo, naghihirap mo, nagtatanong ka pa? Pero makita mo, napaka-gentle ni Jesus. Gusto mo bang gumaling? Hina mo naman. Mas gusto ko pang style ni Jesus na tinanong kaysa nakalakad. O ngayon nakakalakad ako, sino pa maglilimo sa akin? Napagalitan ka pa. Pinag-pray mo, gumaling, Felix. Nung gagawin natin yan?
Sir! The invalid replied. Ang tawag kay Jesus, Sir. Parang may katunog yan, Alice. Sir, okay, tatayo tayo dito 3 oras. I have no one to help me into the pool when the water is stirred while I'm trying to get in. Someone else goes down ahead of me. So, si Jesus Christ, may mga ganito, maging sa aming mga pastor, may mga, yung mga position leadership. Bishop ako ha? Sir lang tawag mo sa akin. Si Jesus, hindi man lang tinawag na reverend, hindi man lang tinawag na master, pero hindi siya affected. Tawagin mo ng pangalan ko, walang problema. Ngayon makita mo, itong taong ito, wala talagang idea kung sino si Jesus. At pag-present siya, ang present siya pa ang kanyang superstitious belief. Itong Pool of Bethesda, meron silang pamahiin sa Israel, na kapag yan ay inuka, ang tawag niya, yung hinalo ng angel, isa ay na maunang makarating dyan ay gagaling. At ito ngayon, ang pupunta doon ay blind. Paano kayo maunahan sila ngayon? The lame? Sige, tingnan nyo. Sige, karera nga tayo. Sino sa palagay nyo mauna? The paralyzed? Umaasang gagaling, pero walang pag-asa. Sino mauna doon? Paano yung kung mayroon nakakakita, tapos ang sakit lang ay gas-gas lang, galis-galis sa katawan? Wala na sila. So for 38 years, nag-aabang ka dun sa Pool of Bethesda. Okay ba sa inyo yun? Nag-aabang ka. The blind, the lame, the paralyzed, na para pag gumalaw yung Pool of Bethesda, ako makauna makakasawsaw. At ang sabi niya, Sir, wala nga mag-aalsa sa akin. Invalid. I have no one to help me. So anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo? Aasa ka dyan sa wala? Umuwi ka na lang. Baka may magawa ka pa, pero ito si Jesus. Kaya nga itong kagandahan, dumikit ka kay Jesus, ang ganda ng buhay mo. Lapitan mo siya. Itong bold gentleness si Jesus. Although by this time, napipersecute na si Jesus, kung ano-anong pinagagawa ni Jesus, agagalit, threaten ang mga king, threaten ang mga bully na religious leaders, the Pharisees, the Sadducees. So ito, wala makakapagbitbit sa akin sa baba, pero umaasa. Sino sa inyong ganito ang hope? Kung ganito ang hope mo, dumikit ka na kay Jesus, hindi mo kailangan i-steer yung Pool of Bethesda. At ito na. Gumagana ba to? Bug. Ayaw na? Okay. Sige, pakipindot mo ako niyan. So, alam ni Jesus, itong taong ito ay suffering sinner. Then Jesus said to him, get up, pick up your mat. Pick up your mat, huwag iurong. And walk. So makita mo, iangat mo na yan, huwag mo na antayin yung stir up pa na yan. Tumayo ka na, lumakad ka na. At once, the man was cured. Anong at once? Kaagad. He picked up his mat, walked. The day on which this took place was a Sabbath day. Yan ang problema. Yung mga religious na bully, tapos si Jesus dyan. Yung gentleness ni Jesus, may katapat na persecution. Later, Jesus found him. Tingnan nyo, napakabait ni Jesus Christ dahil winarningan niya pa ito dahil alam niya ang taong ito pwedeng umulit sa kasalanan. Tandaan nyo na kahit hindi himala ang kailangan natin para magbago ang buhay. It's about understanding your commitment to God. Later, Jesus found him at the temple and said to him, see, nakita mo? You are well again. Ngayon, magaling ka na uli. So, anong sinasabi ni Jesus? Magaling ka na dati. Dahil sa kasalanan mo, na-curse ka sa ginagawa mo, kaya for 38 years, lumpo ka. Ngayon, magaling ka na uli. So, makita mo, hindi siya inborn. Stop sinning or something worse may happen to you. At ito rin ang sinasabi ni God sa atin. Itigil mong kasalanan, kaya nga standard natin 2:1, get right. Dahil si Satan, lulumpuhin ka talaga, papatayin ka talaga dahil ang purpose ni Satan is to steal, kill, and destroy you and me. Kaya sabi ni Jesus, see, you are well again. Kaya pag pinagaling ka ni God, tama na, tigil ang kasalanan. Wala kang future sa kalokohan. As followers of Jesus, let the fruit of gentleness testify to the world that we are His disciples. Dalhin natin ang bold gentleness. Kahit ikaw ay
Sige nga, kung totoong Christian nga, suntukan nga tayo. Yan. Sige, bold ako. Bold, gentle to. Ang point lang sa pinag-uusapan natin, walang mangyayari kung tatapatan natin ang gera ng mundo, ang style ng mundo, ang opinion ng mundo, ang suggestion ng TikTok, ng YouTube. Balik tayo sa Bible kasi Bible lang ang nagtuturo ng magandang future. Lagi nating tatandaan ang sabi ni God, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Na dapat yung evidence ng ating gentleness makita dahil iyan ang naandyan. Kaya pag namumunga ang fruit of the Holy Spirit, ang Holy Spirit na gentleness, please let the world taste it. Kasi ang word na fruit ay provision. At kapag sa iyo lumabas yan, iparamdam mo sa iba dahil ang world wala niyan. Huwag niyong hahanapan, please. Don't be cruel to the world. Ang walang Holy Spirit, walang gentleness. Ganun lang kasimple yan. Dahil yan ay bunga ng banal na Espiritu. So, maging mabait ka sa akin ha. Paano mo hahanapan ng gentleness? Ang wala ngang Holy Spirit. Ikaw ang meron na ito. Kailangan mo iparamdam sa kanila. Kaya marami sa ating mga Kristiyano, please, huwag na itigil natin ang kalupitan sa worldly people. Papunta na nga sila sa impyerno, hinahanapan mo pa nang wala sila. Kapag hindi ka ganyan sa akin, hindi mo rin mararamdaman sa akin yan. Never sa buhay mo mararamdaman mo ang gentleness ng worldly people na makasalanan kasi wala silang Holy Spirit. Para sa ating application question, minsan, ang pagkakilala natin sa Panginoon, yan din ang ginagawa natin sa iba. Ano ang pagkakilala mo kay Jesus? Gentle God o masungit na Diyos? Kapag masungit tayo sa iba, dahil yan ang pagkakilala mo sa Diyos. Anong message ng Holy Spirit sa iyo tungkol sa bold gentleness na pinag-unasapan natin ngayon? Let's pray. Father God, we honor you, God, for this strong hand with the soft touch ni Jesus, the gentleness, the most powerful fruit of the Holy Spirit na ibinigay mo sa amin. God, help us. Help us to consider na hindi na nga kami nakapag-serve, hindi na namin na-share ang Word of God, naging malupit pa kami, Panginoon, sa mga taong kailanman hindi mamumunga ng gentleness. Father God, maging sa kaopisina namin, sa aming katrabaho, sa school, sa aming bahay, sa aming kapitbahay, if they don't have the Holy Spirit, Lord, help us to remind us to understand na kailanman hindi talaga nila magagawang maging gentle sa amin. Harsh talaga sila magsalita, mga walang kwentang sasabihin sa amin dahil wala nga silang Diyos sa puso nila. God, help us to be gentle. Help us, God, to accomplish your calling in us, to reach out, to help others with a soft hand. God, we honor you today. Salamat. I pray, God, sa mga kasama ko na nagkakasakit na dahil sa kasalanan, sa expectation na hindi naman nila na dumarating. Lord, I pray for healing. I pray, God, for restoration. And I pray, God, na maibalik sila sa tunay na ministry ng Holy Spirit, and that is gentleness. Kaya, God, thank you, God. We're excited, God, to bring this gentleness to the world, especially sa aming family. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin malakas si Lord.